Kabanata 1531. Pagharang. Mula sa sulok ay dumating ang isang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang matandang lalaki. Napapikit si Tyr nang makita ang mga stalker. Hindi ba't ang taong sumusubok na lampasan ang sangguan na prutas? Alam na alam ni Tyr kung bakit sila dumating nang makita niyang lumilitaw sila sa mga numero. Iabot mo ang sangguan fruit, bata. Itinuon ng lalaki ang kanyang tingin kay Tyr na naglalabas ng pag-alit na vibe. Humalaklak si Tyr. I spent $1 billion on this. Bakit ko ibibigay sa iyo? Gusto mo ba ang sangguan fruit o ang iyong buhay? Unfortunately, isa lang ang mapipili mo. Ang matanda ay tila may ilang mga panlilinlang sa kanyang mga manggas, nagsasalita sa isang monotonous bilis. Naramdaman pa ni Tyr ang bahid ng pagmamataas sa kanyang boses. Malinaw na hindi sila mga lalaki ng anumang ordinaryong background. Sa pagkakataong iyon, napalakas ni Tyr ang kanyang senses. Iabot mo ang sangguan fruit o pagsisisihan mo. Inabot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay habang ang mga lalaking nasa likuran niya ay mukhang handang makipaglaban. Ramdam pa ni Tyr ang masiglang enerhiyang dumadaloy sa kanilang mga katawan. Lahat sila ay transcendents, lahat silang 8. Upang makapaglabas ng isang grupo ng mga transcendent ng sabay-sabay ay nangangahulugang malayo sila sa karaniwan. Maaaring nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Tyr kapag nahaharap sa napakaraming transcendents kung nangyari ito noong isang taon. Gayunpaman, sila ay walang iba kundi ang mga madaling target para sa kanya ngayon. Hindi ka isang ordinaryong tao na ay escort ng napakaraming transcendent sa mga lansangan, tama ba ako? May ideya si Tyr kung sino ang mga taong ito. Kung titingnan ng komunidad ng martial arts ng Celestial Empire, ang mga pamilyang imperial lamang ang maaaring magkaroon ng napakaraming transcendent sa kanilang hanay sa isang pagkakataon. Kaya malinaw naman, ang mga taong ito ay hindi isa sa kanila. Alam ni Tyr na nagmula sila sa sinaunang martial arts world sa halip. Gayunpaman, ang isang organisasyon sa mundong iyon ay walang kahit $1 bilyong, isang tiyak na senyales na sila ay hindi gaanong mahalaga. O marahil ang mga taong ito ay walang gaanong kapangyarihan sa kanilang mga organisasyon. You're from the ancient martial arts world. Tyr looked at the men with a nonchalant expression and spoke coldly. Gayunpaman, hindi sinagot ng lalaki ang tanong ni Tyr. Sa halip, binigyan niya si Tyr ng huling babala, nagsasalita ng malamig, "You'll want na isuko ang sangguan fruit kung pinahahalagahan mo ang iyong buhay." Ha. Akala ni Tyr ay narinig niya ang pinakamalaking biro ng taon. Inilabas ang bunga ng sanguine mula sa kanyang mga bulsa, binuksan ang kahon, at agad na napuno ng halimuyak ang mga lansangan. Nandito na ang sangguan fruit. Halika at kunin mo kung kaya mo. Kunin mo siya. Kumislap ang kanilang mga mata, nakita ang sangguan na prutas. Pagkatapos, sa utos ng nasa katanghaliang gulang, ang mga transcendental na mandirigma ay pumunta kay Tyr. Mahina. Ngumisi si Tyr at pinalipad ang unang lalaking may casual na suntok. Dahil sa gulat, ang iba ay naglahad ng kanilang mga sandata at pinalibutan si Tyr. Ang armor dagger ay lumitaw sa kamay ni Tyr, at sa isang pag-swipe ng Heavenly Blade, isang maliwanag na focus ng enerhiya ng talam ang lumabas. Splatter! Sunod-sunod na hiyawan ng paghihirap habang ang pag-atake ni Tyr ay agad na tumama sa 6 na transcendents. Imposible! Kapwa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matanda ay mukhang dilat ang mata at nalilito. Inakala nila na si Tyr ay isang hindi mapagkunwari na mamamayan ngunit natagpuan ang kanilang sarili na hindi kapani-pani walang mali sa kanilang mga palagay. Ako na po. Natapakan ng matanda ang lupa at agad na lumitaw ang mga bitek sa lupa nang magsimulang tumaas ang masiglang enerhiya sa kanyang katawan. Biglang umubo ang manggas nito na parang nagtago ng blower sa katawan. Ribat! Isang tunog na parang polaka ang narinig habang ang matanda ay pumutok ng parang kanyen, patungo kay Tyr. Ang polaka. Medyo nagulat si Tyr. Nakakita na siya ng ganito sa mga pelikula pero hindi niya inaasahan na mararanasan niya ito sa realidad. Sa sandaling bumaril ang matanda, naramdaman ni Tyr na parang may hinagis na truck na may nalalapit na pakiramdam ng pagkasakal upang lumunin siya. Inilipat niya ang kanyang katawan at umiwas sa pag-atake. Pagkatapos ay nakikibahagi sila sa labanan, na may masiglang lakas na tumama at gumagalaw sa paligid nila. Tila lumakas ang matanda habang namumugto ang mga pisngi at lumalakas ang tunog ng hiyawan.
Makalipas ang ilang palitan, naisip ni Tyr ang mga galaw ng matanda. Hinailan niya ang sarili paatras, umatras ng ilang hakbang, habang galit na umiikot ang armor dagger sa kanyang mga kamay. "I'll decimate you." Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Tyr, at tumigil sa pag-ikot ang armor dagger habang tinutusok niya ito sa ulo ng matanda. Mabilis siyang tumama sa gitna ng mga kilay ng matanda na parang kidlat. Hindi nahati ng talim ang bungo ng matanda ngunit tila nabasag ang kanyang panloob na lakas. Kaagad pagkatapos, ang enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang mawala tulad ng isang lobo na wala sa hangin. Napasigaw siya sa sakit. Bam! Sinuntok ni Tyr ang matanda sa mismong gitna ng dibdib nito. Pinalayas ng napakalaking puwersa ang matanda, na pagkatapos ay bumagsak sa lupa, gamulong sa paanan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sir O. Namutla sa takot ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dali-dali niyang tinulungang makatayo ang matanda na hindi masyadong maganda at pawis na pawis. Napakalakas ng binata. Napahawak sa dibdib ang matanda. Siya ay nasugatan ng husto at nawala ang kanyang dating kay-abangan. Ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mas masahol pa at ang takot ay sumilay sa kanyang mga mata. "Sino ka ba?" tanong niya sa papalapit na Tyr. Hindi sumagot si Tyr bagkos ay ipinakita sa kanyang mga kamay ang sanguine fruit at sarkastikong sinabi, "Nandito na ang sanguine fruit, gusto mo?" Nanginginig ang lalaki at biglang napaluhod. "I'm so sorry for what I've done. Please spare. I never do this again. Pakiusap huwag mo akong patayin. Please." Kabanata 1532. Mabulaklak na halimuyak. Hindi naman sinasadya ni Tyr na pumatay noong una. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay matipid sa kanyang mga pag-atake. Nang makita ang pagmamakaawa at pagmamakaawa ng middle-aged na lalaki, napabuntong hininga si Tyr. Iginagalang ng mga ordinaryong tao ang sinaunang martial arts world. Gayunpaman, sila ay mga tao lamang na may takot. Sa harap ng ganap na pagkalipol, sila ay hihimatayin at manganginig. Hindi pinansin ni Tyr ang lalaki at umalis na dala ang sanguine fruit. Nang bumalik siya sa pamilya Quelch, mabilis niyang ikinwento ang kanyang mga karanasan kina Carson York at Heather Quelch. Pagkatapos ay gumugol siya ng ilang araw kasama ang pamilya. Pagkaraan ng 3 araw, ipinadala ni Cotty Cald ang kanyang mga tao sa pamilya Quelch, na ipinaalam kay Tyr na dapat siyang bumalik sa Cald Fortress. Gustong sumama nina Dixon Watt at Connie York ngunit tinanggihan ni Tyr. Ang paglalakbay ay magiging mapanlinlang. Maaaring alagaan ni Tyr ang kanyang sarili, ngunit alam niya maaaring magdulot ito ng higit na pinsala sa kanya sa dalawa pang kasama. Hindi pa rin niya alam ang kahalagahan ng libingan. Gayunpaman, ang sikreto ay naging sanhi ng pagbagsak ng pamilya ng Yarn at ang pagkatunaw ng Night Stalker sect. Ito ay maliwanag na ito ay hindi isang simpleng paglalakbay. Pagdating niya sa Cald Fortress, napansin ni Tyr ang pagbabago kumpara noong nakaraang 3 araw. Ang buong Cald Fortress ay tila handa. Walang mga auction, at nakita pa ni Tyr ang mga mersenaryo na lumilibot sa compound. Pagpasok niya, marami ang tumigil at tumingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon. May paparating na digmaan. Medyo natarante si Tyr. Hindi ba sila maghuhukay ng libingan? Bakit dumating ang mga mersenaryo? Ngunit dahil wala siyang ideya kung paano ito gumagana, hindi ito masyadong nag-abala sa kanya. Sa pagkakataong iyon, lumabas ng bahay si Cottia. Kumpara sa 3 araw na nakalipas, nakasuot siya ng berdeng military suit ngayon. Mukhang gwapo at matipuno, malayo sa sexy nitong ipinakitang suot nitong damit noong isang araw. "Nandito ka pala." Lumapit si Cottia at binati si Tyr. "Hello." Tumango si Tyr. "Nakita mo na ba ang mapa? Ano ang lugar? Malalaman mo pagdating natin." Pinili ni Cottia na huwag ibunyag ang sikreto nang tumalikod siya at pumasok sa bahay. "Come in. I'll explain it to you." "Oo naman." Sumunod naman si Tyr sa likod ni Cottia. Pagpasok pa lang niya ay naamoy niya ang kakaibang bango. Parang wala pa siyang naamoy. Parang napapalibutan siya ng mga bulaklak, medyo nakakalasing na pakiramdam. "Ano ito?" tanong ni Tyr. Napangiti si Cottia. "Ang bango ng bulaklak." Umiling si Tyr. "Paanong hindi ko pa naamoy ito dati? Matatagpuan lamang ang ilang mga bulaklak sa paligid ng mga sinaunang libingan."
Ang ilan ay hindi kapani-pani walang nakakalason, habang ang iba ay may kahangahangang nakapagpapagaling na mga katangian. Ang kanilang mga halimuyak ay napakalakas at hindi karaniwan sa marami. Hindi ka pa nakakapunta sa isang sinaunang libingan. Kaya hindi nakakagulat na hindi mo alam kung saan sila nanggaling. Makikita ko, bahagyang kumunat ang noo ni Tyr. Matapos malaman ang pinagmulan ng halimuyak, nakaramdam siya ng kaunting pagsusuka. Hindi siya nagpakita ng anumang kakulangan sa ginhawa, bagaman at pumasok sa isang silid kasama si Katya. Ang bango ay naging masiksik sa silid. Sa wakas, pumunta si Katya sa isang malaking desk at inilagay ang kumpletong mapa sa itaas. Ginamit ko ang buong lakas ng Cult Fortress nitong mga nakaraang araw para hanapin ang lugar na nakatala sa mapa. Sa wakas ay nahanap ko ito kaninang hapon. Nasaan na? Tanong ni Tyr. Dito lang. Itinuro ni Katya ang dulo ng mapa at sinabing, Sunset Mountain of West Suez. West Suez. Doon naman ang Canentine Mansion, diba? Nagulat si Tyr na napabuntong hininga. Ang Canentine Mansion. Ang Southern Crypt Capital ay hindi bababa sa 1,000 kilometro ang layo mula sa West Suez. Sa Cult Fortress, isang organisasyon ng sinaunang martial arts world, wala siyang gaanong alam tungkol sa pinakamakapangyarihang pamilya sa West Suez. Gayunpaman, karaniwan para sa bawat solong lungsod o lugar na magkaroon ng pagkakaroon ng isang napakalaking organisasyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi masyadong nabahala si Katya sa katotohanan. Familiar ka ba kay West Suez? Tanong ni Katya. Hindi naman, pero kilala ko ang Canentine Mansion ng West Suez. Matapat na nagsalita si Tyr, malamang kilala mo ang pamilya Quelch ng Southern Crypt Capital. Oo naman. Tumango si Katya. Ang pinakamakapangyarihang pamilya ng lungsod, kilala sila ng lahat, saan man sa lungsod. Na nagpapaalala sa akin, may koneksyon ka ba sa kanila? Ngumiti si Tyr. Tama. The daughter of King Quelch is my foster mother. His granddaughter, Connie York, has a fiancé named Dixon Watt. Dixon Watt? Natarante si Katya. Napakalakas niya. Bakit mo siya binanggit? Nothing much. Really? Sabi ni Tyr. Nasa kakaibang posisyon siya. Ang munting scholar at kasalukuyang tagapagmana ng Canentine Mansion. Tila naalala ni Katya ang isang bagay habang sinabi niya, nabalitaan ko na ang pamilya Quelch ay naghihintay ng isang pagdiriwang na kaganapan sa lalong madaling panahon. Ngayon ay nakikita ko na ito ay ang kasal sa pagitan ng kanilang anak na babae at ng little scholar ng Canentine Mansion. A rather fitting marriage, if you ask me. Well, pumunta tayo sa pangunahing issue dito. Patuloy ni Tyr, kailangan mo ba ng tulong sa paglalakbay sa Sunset Mountain? Maaari kong ipaalam sa Canentine Mansion. Mabibigyan nila tayo ng suporta. Tumawa si Katya. Maraming bitag sa libingan. Bakit hindi ka humingi ng ilang lalaki mula sa Canentine Mansion? Sigurado akong magiging mahusay silang mga kalasag sa katawan sa mga bitag. Naguguluhang tumingin si Tyr kay Katya. To which she replied, nagbibiro lang ako. We're grave digging in West Suez. The Canentine Mansion is not in the equation. We've got everything ready. Not to forget, Tyr, nalaman natin ang ilang mga lihim na nakapaligid sa libingan noong mga nakaraang araw. Tila, ang taong inilibing sa libingan ay isang kilalang tao sa sinaunang martial arts world. Kaya nga ang puntod niya ay naging kaakit-akit na target ng marami sa sinaunang martial arts world. Delikado doon. Baka hindi na tayo makabalik ng buhay. Kaya please be prepared for that. Kumunat ang noo ni Tyr at sinabing, I'm barely 30 years old, but I've been through so many things. Aba, bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang nakaburol sa libingan? Biglang natauhan si Katya. Nagsalita siya pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, it is the tomb of Blade Hero. Kabanata 1533. Sunog. Blade Hero. Naguguluhang tumingin si Tyr kay Katya Kald. Pangalan ba iyon ng isang tao? South River Blade Maniac, North River Sword Freak. Bumungad sa isip ni Tyr ang eksenang naglalabanan sina Zeppelin Wade at Sword Freak. Napatay si Sword Freak habang nabubuhay si Zeppelin. Gayunpaman, ang pangalan ay nagpapaalala sa kanya ng mga ito. Ito ba ang kanilang libingan? Hindi, siya ay nag-overthinking, habang binibigyan niya ang sarili ng mabilis na pag-iling.
Blade Hero ang pangalan ng isang tao. Tanong ni Tyr. Tama ka. Tumango si Katya. Such a weird name. Ungol ni Tyr. Sino si Blade Hero? Makapangyarihan ba siya? Sumagot si Katya, sa alamat ay makapangyarihan siya, lalo na sanay sa paggamit ng parehong sable at espada. Nagtaglay siya ng ilang bagay na gusto ng marami sa sinaunang martial arts world. Ano kaya ito? Tila may naisip si Tyr nang lumabas ang espadang naiwan ni Sean Yarn sa kanyang isip. Iyon kaya ang ultimate skill na ipinasa ni Blade Hero. Parang walang masyadong alam si Katya tungkol kay Blade Hero. Gayunpaman, bilang ina po ng Night Stalker sect, umago sa kanyang mga ugat ang dugo ng isang grave robber. Kaya't ang mga artifact sa libingan ni Blade Hero ay magiging napakaakit sa kanya. Kailan tayo aalis? Tanong ni Tyr. Sumagot si Katya, bago madaling araw. Mga 1200 kilometro ang layo namin mula sa West Suez. Dahil kailangan naming ilipat ang ilang kagamitan, hindi kami sasakay ng eroplano o tren kundi mga kotse at truck. Darating kami ng 6 sa gabi. Tumingin si Tyr sa kanyang relo. 10:00 pa lang ng gabi. Nagkaroon pa ng maraming oras na natitira. Sabi ni Katya, kung ayaw mo, dito ka magpalipes ng gabi. May nakaset up akong kwarto para sa iyo sa second floor. Oo naman. Hindi tumanggi si Tyr. Pagkatapos ng pakikipag-usap kay Katya, lumabas siya para maglakad bago bumalik sa room. Gusto niyang tawagan si Winifred at tingnan ang kanyang mga anak, ngunit sa kasamaang palad, walang cell reception sa Cloud Fortress. Pinilit niyang ibaba ang kanyang cellphone, humiga siya sa kama, pinaikit ang kanyang mga mata at sinubukang matulog. Sa isang buong araw na paglalakbay sa unahan, gabi siyang hindi nakatulog ng ilang sandali dahil alam niyang hindi magpapahinga si Katya kahit na dumating sa West Suez. Nagplano siyang makakuha ng ilang oras ng mahimbing na tulog ngayon dahil kailangan niya maging handa sa kung ano ang darating mamaya. Nakahiga siya sa kama, agad siyang nakatulog. Hindi na lumabas ng silid ang matinding mabulaklak na halimuyak. Isang medyo hindi komportable na amoy, bigla siyang nakaramdam ng sobrang init sa kanyang inaantok na estado at nagising. Isang malaking pulang-pula ang nakita mula sa mga bintana habang ang apoy ay sumugod sa silid ni Tyr. Sunog! Tumalon siya pababa mula sa kanyang kama, at sa loob ng ilang segundo, ang silid at ang buong gusali ay nilamon ng apoy. Si Tyr ay nawala sa apoy. Sa tingin mo ba ay sapat na ang apoy? Nakatayo sina Katya at Brother Sith sa isang bakanting lupain sa tabi ng gusali. Sa pagtingin sa nasusunog na istruktura, isang masamang tingin ang sumilay sa kanilang mga mukha. Huwag kang mag-alala, Hepe. Ang gusaling ito ay gawa sa kahoy. Huwag kalimutan kung gaano karaming gasolina ang binuhusan natin dito. Agad na nilamon ng apoy ang gusali. Bago pa makareact si Tyr ay masusunog na siya hanggang sa abo. Narinig ko ang tungkol sa kanyang mga kakayahan. Maging si Andraste Chiver, ng 4 na Noble Emperors, ay namatay sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, hinding-hindi niya matatakasan ang napakalaking apoy, lalo na pagkatapos makalanghap ng napakaraming nakal-alasong gas. Tumango si Katya ngunit medyo insecure pa rin. Palibutan ng mga mersenaryo ang gusali. Kung sakaling makatakas siya, magpaputok sa kalooban. Opo ma'am. Pumunta si Brother Sith upang isagawa ang kanyang mga utos. Hindi nagtagal bago ang 100 mersenaryong sundalo ay tumayo sa paligid ng gusali na nakataas ang kanilang mga baril at sinanay sa sunog. Sa nangyari, hindi sinasadya ni Katya na makatrabaho si Tyr. Simula nang dumating siya sa Cloud Fortress, nagpaplano na siya kung paano siya papatayin. Hindi alam ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Sinusubukan ba niyang sakupin ang pagmamay-ari ng mga artifact para sa kanyang sarili, o iba pa ba ito? Isang buong minuto ang apoy. Nakahinga ng maluwag si Katya nang makitang walang gumagalaw sa gusali. Ang Tyr Summers na iyon ay isa pang nakasangla sa tindahan. Tingnan mo, nasunog siya, ganoon na lang. Nasaan si Ostermore? Tumingin si Kuya Sith sa oras. He should be here soon. I think he overestimated Tyr Summers. Remember how he told us about Darkshire dying in Tyr's hands? Masyadong mataas ang tingin niya kay Tyr. Hey, talagang makapangyarihan si Darkshire, pero isa lang siyang guardian sa Sacred Association. I'm one myself too. But, I'd say, dying in the hands of Tyr shows how weak and peepy Darkshire was.
Ang boses ni Katya ay puno ng paghamak na pinag-uusapan ng parehong Darkshire at Tyr. Habang lumingon sila para salubungin ang pagdating ni Oster, biglang bumaril ang isang silhouette mula sa nasusunog na gusali. May tumitakas sa apoy. Ibinaba ng mga mersenaryo ang kanilang mga sandata, naghahanda na magpahinga, tutal, hindi nila maisip kung paano makakatakas si Tyr sa napakalaking apoy. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi maaaring naiiba. Makalipas ang 1 minuto, tumakbo si Tyr palabas ng apoy na buhay. Ratitat. Narinig ang putok ng baril habang nakatutok ang 12 baril sa silhouette. Gayunpaman, masyadong mabilis itong kumilos para saktan siya ng mga bala. Bumagsak si Tyr sa lupa mula sa ikalawang palapag. Nakatalikod siya sa apoy at tumingin sa harap na may misteryosong ekspresyon. Matapos gumugol ng 1 buong minuto sa sunog, ganap na hindi nasaktan si Tyr. Kahit na ang apoy ay hindi nasunog ang kanyang damit. Sa halip medyo namula siya kaysa sa karaniwan, malamang sa sobrang init. Galing ka ba sa Sacred Association? Kabanata 1534. Immunity to Poison. Isang boses na parang God na nagmula kay Tyr Summers. Hindi mailarawan ng mga salita ang pagkagulat na naranasan ni Katya Kald at Brother Sith sa sandaling iyon. Hindi siya nasunog hanggang sa mamatay. Hindi lamang siya ay hindi sinunog, ngunit siya rin ay hindi nasaktan. Paano niya ito nagawa? Ang maliit na gusali sa likod niya ay isang matayog na nakakamatay. Pagkatapos, nagsimulang umihip ang isang bugzo ng hangin, na hindi lamang nagpatindi ng apoy sa likod ng Tyr, ang nagliyab sa kanyang direksyon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari kay Tyr. Tila natakot sa kanya ang apoy nang suntukin siya nito. Nagkalat sila sa lahat ng direksyon at hindi man lang sinaktan si Tyr. Paano magiging ganito? Natigilan sina Katya at Kuya Seth. Nagmistulang Diyos si Tyr ng sandaling iyon. Ang hindi nila alam ay nang marating ng isang martial artist ang realm of transformation ni Tyr, walang paraan ng apoy para saktan siya. Ito ay dahil ang panloob na lakas ay tumago sa kanyang buong pagkatao, na bumubuo ng isang malakas na protection na hadlang. Ang apoy ay isang bagay. Kahit isang ordinaryong bala ay hindi makakapasok sa hadlang. Hayaan mo akong hulaan kung bakit ka kasama ng Sacred Association. Sa kabila ng napakaraming tao na nakapaligid kay Tyr, naglaan siya ng oras para pag-isipan ang ilang katanungan. Noon, pumunta si Sir Liam Yarn sa Tomb of Sword Madness kasama si Aiden Kald ng Night Stalker sect. Pero wala silang lakas para buksan ito. Bumalik sila na may dalang mga gamit mula sa labas. Pagkabalik nila, hinahangad nilang ihanda ang kanilang mga sarili at muling pumunta doon para buksan ang libingan kapag may paraan na sila. Hinati nila ang mapa sa dalawa para maiwasan ang foul play at niregaluhan ang isa't isa ng kanilang mga token para maiwasan ang mga aksidente. Ngunit nangyari ang aksidenteng ito. Nang bumalik si Liam Yarn sa ari-arian ng pamilya ng Yarn, sila ay nilipol ng Sacred Association. Ang Night Stalker sect ay tiyak na dumanas din ng pag-atake mula sa Sacred Association. Ngunit ang Night Stalker sect ay mas matalino kaysa sa Yarn. Pinili nilang buwagin ang Nightwalker sect at tumalikod sa Scared Association. Kaya, matagal na ang pamilya Kald na naging allipiers ng sagradong samahan. Hindi na itinuloy pa ni Tyr ang pag-analisa nito nang umalis sa kanya ang mga salitang iyon. Sa halip, ngumiti siya kay Katya at sa iba pang kaharap niya. Tama ako, di ba? Sa pagdadala ng kalahati ng mapa dito, dumiretso na ako sa lunggan ng Tigre, oo. Sa kasamaang palad, nabigo ang Sacred Association na makuha ang mapa mula sa pamilya ng Yarn, kaya ako ang magdadala ng mapa dito sa halip. Ngayon, gusto mo akong patahimikin sa pamamagitan ng pagpatay sa akin, tama ba ako? Ang pagsusuri ni Tyr ay halos nasa punto. Ngumisi si Katya. Tyr Summers, you better not think too high of yourself. You're not qualified for the Sacred Association to silence you through murder because there is absolutely no need for that. The reason I made a move on you tonight ay dahil pinatay mo si Darkshire. Gustong maghayganti ng Guardian Ostermore. Gusto kitang gamitin bilang pabor na ginawa sa maliit na halaga. Nakikita ko. Sabi ni Oster, makapangyarihan ka. Hindi ako naniwala sa kanya, pero ngayon naniniwala na ako. Pero ngayong gabi, nakatadhana kang hindi makaahon dito. Dahil doon, napaatras si Katya nang itinaas ng mga mersenaryo ang kanilang mga baril at itinutok kay Tyr.
Sunod-sunod, ang mga eksperto mula sa pamilya Cald ay nagtagpo mula sa likuran ni Katia at ng iba pa ng sabay-sabay. Patayin mo siya. Sa utos ni Katia, hinaila muli ng mga mersenaryo ang kanilang gatilyo. Ang mga bala ay lumipad patungo kay Tyr. Pagkatapos, sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, isang hadlang ng panloob na lakas ang nagpakita sa kanyang harapan at hinaranggan ang mga putok. Pagkatapos, kumilos si Tyr gamit ang kanyang armor dagger sa kamay. Ginamit niya ang 9 steps to disorientation, nag-iwan ng after-image ng kanyang sarili at iniiwasan ang mga paparating na bala na may kakaibang tindig habang sumusugod siya sa mga mersenaryo. Splat! Sa isang kislap ng armor dagger, tumalsik sa sahig ang dugo ng isang mersenaryo. Gayunpaman, hindi tumigil ang pagpatay. Nagpalipat-lipat si Tyr sa pagitan ng mga lalaki, na may isa na namamatay sa bawat paggalaw. Sa isang kisap mata, isang malaking bahagi ng mga mersenaryo ang namatay. Paano siya magaling? Nang makita ang eksenang ito, namamangha si Brother Seth kay Katia. Hindi ba siya nalason ng bulaklak na bangkay? Oo, ano ang nangyayari? Natigilan din si Katia. Ang lason ng bulaklak na bangkay ay ang pinaka-nakamamatay na lason sa mundo. Walang gamot ang makakapagpagaling sa mga epekto nito maliban kung ang antidote ay dapat inumin ng maaga. Paanong okay pa si Tyr? Habang nagtataka sina Katia at Brother Seth ay biglang napaungol si Tyr sa sakit habang ang bilis ng mga hampas ay nagsimulang bumagal. Nang matigas ang ulo niyang tapusin ang huling mersenaryo, hinawakan ni Tyr ang kanyang dibdib habang nanginginig ang kanyang katawan. Haha, gaya nga ng sabi ko, ang lason ng bulaklak na bangkay ay nagkakabisa na. Hindi ko akalain na ganoon pala siya katatag. Wala pa ring epekto ang lason hanggang ngayon. Nakatayo si Tyr habang namimilipit ang kanyang mukha sa sakit. Tinitigan niya ng masama sina Katia at Brother Seth at malamig na sinabi, para talagang nilason ako. Kasuklam-suklam. Hahaha, the winner takes all. We don't care for the process that gets there, only the results. Natawa si Katia sa sobrang saya. Hindi mo inaasahan, Tyr. Ang bango ng bulaklak na naamoy mo kanina ay, sa katunayan, isang nakamamatay na lason. Ngayong umabot na ito sa iyong mga organo, malapit ka nang mawala ang iyong lakas sa pakikipaglaban kahit na ikaw ay isang top class na super expert, tama ako, hindi ba? Tumigil ka. Nagumbok ang mga ugat sa noo ni Tyr. Hindi na nagabalang ituloy ni Katia ang pakikipag-usap kay Tyr. Time is almost up. Oster and the others would be here soon. Putulin ang ulo niya bilang regalo kay Oster. Naiintindihan. Tumango si Kuya Seth at itinaas ang scimitar habang papalapit kay Tyr. Sa oras na ito, mukhang mas masakit si Tyr. Hindi man lang siya makatayo ng maayos. Unti-unting naglakad si Kuya Seth papunta kay Tyr. Tyr Summers, mabuting huwag kang magpumiglas. Habang ginagawa mo, mas magiging masakit ang iyong kamatayan. Ilabas mo ang iyong leeg ng masunurin, at sisiguraduhin kung magiging masaya ka. Dahil doon, nagmula kay Brother Seth ang panloob na lakas habang ang scimitar sa kanyang kamay ay nabalot ng puting aura. I'll be quick. So quick you won't feel a thing. Sa sinabi nito, iwinagayway ni Brother Seth ang scimitar sa kanyang kamay at nilaslas ang leeg ni Tyr. Ang malamig na kislap ng bakal ay kumikislap habang ang talim sa kamay ni Brother Seth ay halos maputol ang lalamunan ni Tyr. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nasaksihan ni Brother Seth ang pagkawala ni Tyr sa harap ng kanyang mga mata. Kabanata 1535. Ang 7 tagapangalaga ng sagradong samahan. Sa isang segundo, isang braso ang pumulupot sa leeg ni Brother Seth habang napuno ng lamig ang kanyang dibdib. Paano ito posible? Bukas ang mga bisperas ni Brother Seth. Hindi man lang niya namalayan ang nangyari. Sa kasamaang palad, sa oras na ginawa niya, huli na ang lahat. Napahawak si Tyr Summers sa kanyang leeg habang ang isa naman ay may hawak ng armor dagger na tumutusok sa kanyang dibdib. Paano siya nalason kung ganoon pa rin ang bilis niya? Hindi ka ba nalason ng bulaklak na bangkay? Paano ito nangyari? Paano ka pa? Sa pamamagitan ng armor dagger na diretsyong tumusok sa puso ni Brother Seth, siya ay nasa dilim ng sitwasyon hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan. Bumagsak ng mahina ang katawan niya sa lupa. Matindi ang nanlilisik na mga mata, at ang ekspresyon niya ay may pagkalito bukod pa sa pagkapilipit sa sakit. Matandang Seth. Nagulat si Katia Cald sa tanawin.
Nabigla rin siya sa sitwasyon nila ngayon. Paanong si Kuya Sith, na kanina pa hanggang sa puntong ito, ay biglang namatay sa kamay ni Tyr? Hindi ba nalason si Tyr? Paano pa siya magkakaroon ng napakalakas na lakas para lumaban at napakabilis na magbot? Hindi makikita sa mukha ni Tyr ang sakit kanina. Siya ay nasa mataas na espiritu. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang napakarahas na aura. Mukhang natarante si Katya. Tyr, ikaw. Nagulat ka ba? Mukha namang masama si Tyr. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na matagal na akong immune sa lason. Immune to poison. Medyo hindi matanggap ni Katya ang katotohanan, pero iba ang sinasabi sa kanya ng mga nangyayari ngayon. Patayin mo siya. Patayin mo na siya. Nakaramdam si Katya ng hininga. Walang paraan para makontrol niya ang kanyang paghinga. Hindi niya matanggap ang katotohanang namatay si Kuya Sith sa kamay ni Tyr. Natatarante na siya. Ang isang malaking bilang ng mga eksperto mula sa Cult Fortress ay sumugod sa Tyr mula sa kanilang likuran. Nakapagtataka, bawat isa sa kanila ay isang walang awa na transcendent. Tila noong mga nakaraang taon, nakita ng Cult Fortress ang muling pagsilang sa suporta ng Sacred Association. Para sa isang tomb raiding organization na makabuo ng napakaraming transcendent expert, wala silang problema sa pakikipaglaban sa mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City. Huminga ng malalim si Tyr. Nasa ilalim pa rin siya ng matinding pressure noong kinailangan niyang harapin ang napakaraming transcendent na eksperto. Pero sa kasalukuyang transcendent strength ni Tyr, hindi naging malaking problema para sa kanya ang makatakas dito. Walang tigil na iwinagayway ni Tyr ang armor dagger sa kanyang kamay. Siya ay pumatay ng isang madugong landas para sa kanyang sarili na may ganap na lakas. Lahat ng uri ng espada ay napunta sa labanan, na lahat ay hinarang ni Tyr. Hindi ka makakatakbo. Kinagat ni Katya ang kanyang mga ngipin. Sa kanyang kamay, lumitaw ang isang napakapinong punyal na nagliliwanag ng mahina at nagyayelong kinang. Ang punyal ay hindi makamundong bagay. Ito ay ninakaw mula sa loob ng isang sinaunang libingan. Sinugod ni Katya si Tyr sa bilis ng liwanag at ibinaba ang kanyang punyal na nagbubuga ng malamig na buto. Ang armor dagger ay bumangga sa talam. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Tyr ng matinding lamig mula sa armor dagger na kahit na isang manipis na layer ng hamog na nagyelo ay nabuo sa ibabaw. Natigilan si Tyr habang nakatitig kay Katya na nakatayo sa tapat niya. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng nagyayelong ambon. May kakaiba sa kanya. Ha! Sa kabila ng paunang pagtataka ni Tyr, mabilis siyang nakabawi. Sinimulang salakayin ni Katya si Tyr. Nakakadiin ang ginaw na pinalabas niya. Godi! Agad na umiwas si Tyr sa atake ni Katya. Pagkatapos, sa isang Heavenly Blade, pinilit nito si Katya ng 4 hanggang 5 metro pabalik. Kasabay nito, muling pinatay ni Tyr ang isang grupo ng mga eksperto sa kuta ng pamilya Kald at naubusan ng Cult Fortress. Pagkatapos niya, sa sobrang galit ni Katya ay pinamunuan niya ang isang grupo ng mga lalaki para habulin si Tyr. Hindi nagtagal ay narating na ni Tyr ang exit ng Cult Fortress. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ilang mga silhouette ang hamarang sa kanyang dinaraanan. Kanina pa, Tyr Summers. Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw. At doon nakatayo si Ostermore, nakatitig kay Tyr na para bang nakita niya ang kanyang pinakahihintay na biktima. Sa tabi ni Oster ay 5 lalaki at babae. Ostermore. Sa sandaling tinitigan ni Tyr si Oster, isang mamamatay tao na layunin ang lumitaw mula sa loob niya. Ang eksena kung saan napilitan si Shonyar na mamatay sa pamamagitan ng kamay ni Oster ay patuloy na kumikislap sa isip ni Tyr, at ngayon, dumating na ang pagkakataon para sa paghihiganti. Ostermore, pinatay mo si Lolo Sean. Aayusin ko ang score na iyon sa iyo ngayon. Natatakot ako na wala kang kakayahan. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Oster. Ang gintong may sa kanyang kamay ay umalangaw-ngaw na may kalansing. Nanguna si Oster at sumugod kay Tyr. Magsisimula na ang labanan ng dalawa. Ngunit ang lakas lamang ni Oster ay hindi sapat para makipagkompetensya kay Tyr. Pagdating sa lakas, kalahati lang ang magagawa ni Oster sa maaaring makamit ni Darkshire. Gayunpaman, nahulog si Darkshire sa kamay ni Tyr. Wala si Oster. Kasalukuyang nalulubog si Tyr sa kanyang puot. Siya ay walang awa, todo labas sa bawat nob na kanyang ginawa.
Binasag ni Oster ang kanyang mace kay Tyr, ngunit hinarang ito ng huli gamit ang kanyang braso. Ang armor dagger ay nakatutok ng diretso sa mga vitals ni Oster. Gustong iwasan ni Oster ang suntok, ngunit nakita niyang ang bilis ni Tyr ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Pagkatapos, sa takdang panahon, mabilis na lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na espada, na agad na naghatid ng patuloy na pag-indayog ng kanyang talon upang salakayin si Tyr. Nagulat si Tyr. Agad siyang umatras para harangin ang talon ng matanda. Kitang-kita ang lakas ng kanyang sword energy. Ilang iba pa ang sabay-sabay na kumilos. Bawat isa ay may lakas na hindi mapatlalaban kay Oster. Sa pagkakataong iyon, naabutan na rin siya ni Katya at ng iba pa. Tyr Summers, mamamatay ka dito ngayong nagtipon na ang 7 Guardians of the Sacred Association. Ang 7 tagapangalaga ng sagradong samahan. Nagulat si Tyr. Narinig na niya ang mga ito noon pa. Ang Sacred Association ay may 8 tagapag-alaga, at sila ang may pinakamataas na katayuan sa loob ng asosasyon. Kasunod ng pagpanaw ni Darkshire, naging 7 ang 8 tagapag-alaga. Ang mga tagapag-alaga ay karaniwang namamahala sa iba't ibang mga bagay para sa sagradong samahan sa kanilang mga paraan. Bihira silang magpulong. At ang tanging dahilan kung bakit natipon dito ang mga tagapag-alaga ng Sacred Association ay malamang dahil sa Tomb of Sword Madness at hindi kay Tyr. 20 taon na ang nakalilipas, ang Sacred Association ay hindi nag-atubiling tanggalin ang yarn sa pamilya para sa Tomb of Sword Madness. Iyon ay higit pa sa sapat upang ipakita na ang sagradong samahan ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito. Ngayon ay wala na silang lahat, na nangangahulugan na kung ano man ang nasa loob ng Tomb of Sword Madness ay talagang nakakagulat. Wala sa 7 tagapag-alaga ang katapat ni Tyr kung sila ay lumaban sa kanya ng nakapag-iisa. Gayunpaman, kapag sila ay nagtagpo, ang puwersa ay natural na nagsasalita para sa sarili nito. Lahat ng 7 ay may iba't ibang mga stunt at iba't ibang hanay ng mga galaw. Bagamat walang kooperasyon sa pagitan nila, sapat na ang taktika ng ilang mga tao na humalili sa pakikipaglaban sa isang kalaban para bawiin siya ay sapat na upang matalo si Tyr. Kabanata 1536. The Man in White. Ilang minuto lang ang naitago ni Tyr Summers bago maubos ang lakas ng loob niya. Ang kanyang bilis ay unti-unting bumagal, at ang kanyang ritmo ay nagambala. Ibinagsak ni Ostermore ang kanyang mace sa dibdib ni Tyr, dahilan para magpakawala ng mahinang ungol ang huli habang pasuray-suray siyang paatras ng ilang hakbang. Pagkatapos, nakaramdam siya ng panlalamig sa kanyang likuran at inisip kung sino ang hamampa sa kanyang likuran. Tulad ng sinabi ko, Tyr Summers, mamamatay ka ngayon. Malamig na tumawa si Katya Kald. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na nakatikip sa isang layer ng nagyayelong ambon at pinalipad ang magkabilang palad niya, na agad na tumama kay Tyr. Isang layer ng nagyayelong ambon ang agad na bumalot kay Tyr. Ang lamig ng buto ay parang hindi mabilang na mga talam na tumatama sa kanyang katawan. Pilit na ginamit ni Tyr ang kanyang panloob na lakas upang iwaksi ang nagyayelong fog. Pagkatapos ay pinalipad niya si Katya na may isang solong welga upang pilitin ang isang landas para sa kanyang sarili at tumakas sa desperasyon. Sinusubukan mo bang tumakbo? Malamig na umungon si Oster at ang iba at mabilis na naabutan si Tyr. Sunod-sunod na pinaatres ni Tyr ang ilang lalaki at nasugatan din ang 3 sa mga tagapag-alaga. Ngunit tila nakarating na siya sa dulo ng kalsada nang sa wakas ay sumuko na siya sa pagod. Ang unang henerasyon na Palace Master ng Regal Palace at ang bagong hari ng martial arts community ng Celestial Empire ay mamamatay sa ganitong paraan. Ang sagot ay hindi. Habang si Oster at ang iba pa ay naghahanda na patayin si Tyr sa isang iglap, isang maliwanag na liwanag ang biglang tumago sa madilim na kalangitan. Sa malapit na inspeksyon, ito ay isang blade light. Isang puting longsword ang nahulog mula sa himpapawid at lumapag sa harap mismo ng taon sa susunod na segundo. Isa lamang itong espada, ngunit para itong makalangit na hiwa na pilit na naghihiwalay kay Tyr, kay Oster at sa iba pa. Ang marahas na enerhiya ng talon ay bumulwak mula sa puting espada, na pinilit ang Oster at ang iba pa na umatras. Ang lakas ng blade energy. Nagulat si Oster at ang iba pa. Sino nandyan? Sa dilim ng gabi, isang puting figure ang humakbang pasulong. Nakasuot siya ng puti, maputi ang balat na kasing puti ng nyebe, at mga gwapong katangian na may bahid ng yelo. Mukha siyang karakter sa comics. Nagulat si Tyr.
Alam niya, syempre, kung sino ang taong ito. Ang lalaking nakaputi ang may dalang kasket ng espada. Naglakad ang lalaking nakaputi papunta kay Tyr. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, bumalik sa kanya ang espada. Pinutol niya ang mahabang espada na lumikha ng marka sa kanyang paanan. Mamamatay ang sinumang lumampas sa linya. Malaki ka magsalita. Natural na magkakaroon din ng mga eksperto sa espada sa 7 tagapag-alaga, tulad ng matandang Hamampus kay Tyr. Isa siyang top swordsman. Mahilig kayong magkunwaring lahat kayo ng mga kabataang yan. Kailangan kayong turuan ng matandang ito. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, iwinagayway ng matanda ang mahabang espada sa kanyang kamay at sumugod sa lalaking nakaputi. Nagpalitan ng suntok ang dalawa nang tumagas ang malakas nilang blade energy sa lahat ng direksyon. Ang paghinga ay naging mas mahirap. Ipinadala ng lalaking nakaputi ang espada sa kamay ng matanda na lumilipad. Umatras ng ilang hakbang ang matanda, kitang-kita sa mukha niya ang gulat. Anong makapangyarihang swordsmanship? Let's work together. We cannot allow Tyr Summers to escape no matter what. Since this guy wants the medal, we'll just have to kill him too. Umungol sina Oster at Katya, at lahat ng 7 tagapag-alaga ay hamampas, na nakapalibot kay Tyr at sa lalaking nakaputi. Nasugatan na si Tyr sa puntong ito. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay lubhang nabawasan. Sa kabilang banda, ang lalaking nakaputi ay nagtataglay ng likas na biyaya sa kanyang pagiging espada na patuloy na umaatake sa 7 tagapag-alaga. Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, naging mahirap para kay Oster at ng iba pa na lapitan. Tumakbo ka! Matapos ang isang laslas ay pinilit na bumalik si Oster at ang iba pa, ang lalaking nakaputi ay walang hilig makipag-away. Agad niyang pinalabas si Tyr patungo sa kadiliman sa di kalayuan sa pamamagitan ng paghiwa ng daan para sa kanila. Nagpatuloy si Oster at ang iba pa sa paghabol sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang kalaban ay napakalakas. Hindi nila naabutan ang mga ito at sa halip ay pinanood ang dalawa na tumakbo sa malayo. Enough! Stop chasing after them. Iyon ay nang biglang umalangaw-ngaw ang isang boses sa buong kalangitan ng gabi. Isang boses lang ang naroon na walang tao sa paningin. Walang makatukoy kung saan nanggaling ang boses. Pagbati, Reverend. Pagbati, Reverend. Agad na napahinto si Oster at ang iba pa sa boses at lumuhad sa sahig para yumuko sa dilim. Ang boses pala ay sa Reverend ng asosasyon. Hindi siya pisikal na nagpakita, ngunit ang kanyang boses ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kalangitan sa gabi. Nagpakita siya pagkatapos ng lahat. Sino itong taong sinasabi mo, Reverend? Nagtatakang tanong ni Katya. Kung wala kang kinalaman, itikom mo ang iyong bibig, malamig na tugon ng Reverend. Bumalik at maghanda para pumunta sa Sunset Mountain sa West Suez. Sa pag-aayos niya ng landas, may iligtas tayo nito ng maraming problema. Nagkatinginan ng grupo, hindi lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ng Reverend. Ngunit hindi na sila nagtanong pa at nagmamadaling bumalik sa Cloud Fortress. Sa puntong ito, si Tyr at ang lalaking nakaputi ay wala na sa hanay ng Cloud Fortress. Gayunpaman, isang itim na jeep ang nakaparada dito. Nang makapasok ang lalaking nakaputi, binato niya ng tableta si Tyr at binato sa kanya ang isang bote ng Golden Creation Elixir. Uminom si Tyr ng tableta at agad na naramdaman ang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang mga paa at buto. Ang lakas na nawala sa kanya habang nasa labanan ay bumalik na ngayon. Pagkatapos ay inilapat ni Tyr ang Golden Creation Elixir sa kanyang mga panlabas na sugat. Hindi rin nagtagal bago ang kanyang mga sugat ay tumigil sa pagdurugo at hindi gaanong sumakit. Si Tyr ay may kamangha-manghang mga kasanayan sa medikal, ngunit hindi niya kailanman naramdaman na ang gamot ay may kakaibang epekto. Ang gamot ay dapat na nagmula sa sinaunang martial arts world. Salamat sa tulong mo. Magiging mabait ka ba para sabihin sa akin ang iyong pangalan? Nagpasalamat si Tyr sa lalaking nakaputi sa pamamagitan ng pagbibigay galang at pagtatanong ng kanyang pangalan. Pero hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Naramdaman ni Tyr na parang ayaw magsalita ng lalaking nakaputi kaya hindi na siya nagtanong. Ngunit, hindi pa rin mabilang ang mga pagdududa na bumabalot sa kanya. Tanong niya, ang misteryosong taong nakipagpalitan ng suntok sa akin noong araw na iyon sa mga guho ng Yarn Family Estate sa Imperial Capital City, ikaw ba? Oo. Sa pagkakataong ito, mabilis na sumagot ang lalaki. There's nothing much to eat.
I just wanted to find some clues about the Tomb of Sword Madness at the Yarn family estate. Ang lalaking nakaputi pala ay hindi pumayag na mga tuwiran. Ayaw lang niyang banggitin ang pangalan niya. Sinusubukan mong hanapin ang Tomb of Sword Madness. Nagulat si Tyr noong una ngunit agad ding nakabawi. Nabanggit ni Katya na ang Blade Hero ay isang sikat na eksperto sa sinaunang martial arts world. Maraming mga bagay na nakatago sa kanyang libingan na humantong sa marami mula sa sinaunang martial arts world na dumagsa dito. Kung ganoon nga ang kaso, hindi lang ito ang Sacred Association mula sa sinaunang martial arts world na naghahanap ng Tomb of Sword Madness. Alam mo ba ang pinanggalingan ng Blade Hero, bro? Bakit ang daming gustong tanggihan ang kanyang puntod? Sumagot ang lalaking nakaputi, ang numero 1 demigod, hindi magagapi sa Realm of Transformation. Sa isang talon sa kamay, pinatatag niya ang sinaunang martial arts world. Siya ay hindi matitinag. Kabanata 1537. Sunset Mountain. Bagamat medyo prangka ang mga bagay na sinabi ng lalaking nakaputi, nagsiwalat sila ng napakalaking impormasyon kay Tyr Summers. Si Blade Hero ay isang walang katulad na talento ng kanyang henerasyon. Bagamat dati siyang may hawak na kutsilyo at espada, ang kanyang estilo ay kahanga-hanga at walang kapantay. Ayon sa pagkaunawa ni Tyr sa larangan ng martial arts, ang pinakamalakas na antas ay ang Realm of Transformation. Ngayon, nalaman niya mula sa lalaking nakaputi na mayroong Realm of Demigod sa itaas ng Realm of Transformation. Bukod dito, ang Blade Hero ay hindi matatalo sa Realm of Transformation. Kung ang isang tao ay kumuha ng isang malawak na pagtingin sa buong sinaunang martial arts mundo, walang sino man ang karapat-dapat bilang kanyang kalaban maliban sa mga Creed noon. Ipinahiwatig din nito na ang mga Creed ay nanatili sa tuktok ng pyramid ng sinaunang martial arts world hanggang ngayon. Sa makatuwid, kung masusupol ng mga Credo ang Blade Hero, dapat mayroong isang manlalaban na may kakayahan ng isang demigod na naruroon sa loob ng mga Credo. Ang lahat ng ito ay masyadong malayo sa hinaharap para kay Tyr, ngunit kailangan niyang harapin ang lahat ng ito balang araw. Tanong ni Tyr, gaano nakatagal mula nang mamatay si Blade Hero? Higit sa 30 taon. Idinagdag ng lalaking nakaputi, ang alamat ay nagsabi na si Blade Hero almost ay nakarating sa Realm of Demigod. Sa kasamaang palad, siya ay pinagtaksilan at matinding nasugatan ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang kasama sa pinakakritikal na oras. Nang maglaon, pinatay niya ang kanyang paraan mula sa pagkubkob sa kanyang malakas na kalooban at nawala sa mga mata ng publiko. Hanggang 20 taon na ang nakalipas, ang paglitaw ng libingan ni Blade Hero ay nagulat sa mundo. Kasunod nito, nakuha ng pinakamataas na katalinuhan mula sa Imperial Capital City, ang pamilyang Yarn, ang mapa ng Nichu. Pagkatapos, habang nakikipagtulungan sila sa Night Stalker sect, ang parehong partido ay naghahanap ng kanilang mga paraan upang makapasok sa libingan ng Blade Hero. Ang puting tao ay nagsalita tungkol sa maraming bagay, na isang malaking kaibahan sa kanyang dating malamig at malayong imahe. Natahimik naman si Tyr. Maya-maya lang ay nagsalita si Tyr, medyo matagal nang iniimbestigahan ng Sacred Association ang puntod ng Blade Hero. Sa hitsura nito, parang may naiwan si Blade Hero noon. We'll figure it out when we are there, tumugon ang lalaking nakaputi at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ipinaliwanag ni Tyr, kalahating bahagi lang ng mapa ang dala ko. Kaya pagdating natin sa Sunset Mountain, maaaring mahirapan tayong mahanap ang puntod ni Blade Hero nang walang kumpletong mapa. Gayunpaman, ang Sacred Association ay kasama nila, kaya kailangan nating kunin ang kalahati ng mapa mula sa kanila. No need, sagot ng lalaking nakaputi. Nasa akin ang kalahati ng mapa. Nagulat si Tyr, pero mabilis din siyang nakabawi. Ang lalaking ito ay may kahangahangang lakas sa pakikipaglaban, at ang paraan ng pakikitungo niya sa mga bagay-bagay ay medyo misteryoso. Kaya hindi nakakagulat na nakuha niya ang kalahati ng mapa mula sa Sacred Association. Sinamantala nila ang gabi. Ang lalaking nakaputi ay nagmaneho palabas ng Southern Lambert City, hindi huminto sa kalahatian kahit isang beses, direkta patungo sa West Suez. Mabilis na nagmamaneho ang lalaking nakaputi. Nang pumasok ang dalawa sa teritoryo ng West Suez, halos 3:00 na ng hapon. Umidlip si Tyr sa sasakyan. Nang magising siya, ang mga panloob na pinsala na natamo niya ay naging mas mabuti. Isa pa, lahat ng sugat niya sa katawan ay halos magkaroon na ng mga langib.
Ang nakapagpapagaling na epekto ay katulad ng mga ordinaryong tao na dumaan sa paggaling sa loob ng 2 linggo. Sa puntong ito, hindi na malubha ang kanyang pinsala. Pero kuha tayo ng pagkain. Ipinarada ng lalaking nakaputi ang sasakyan sa labas ng isang restaurant. Pagkatapos noon ay pumasok na ang dalawa at may pampuno sa kanilang sikmura. Pagkatapos nito, bumalik sila sa kotse at nagmaneho sa direksyon ng Sunset Mountain. Sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay, ang lalaking nakaputi ay bumalik sa dati niyang lamig at nanatiling tahimik sa buong biyahe habang nagmamadali silang pumunta sa Sunset Mountain. Samantala, walang itinanong si Tyr. Ngayong maituturing na ang dalawa na pansamantalang magkasama, kapwa ibinahagi ang iisang layunin na pumunta sa puntod ni Blade Hero. Halos mahuhulaan ni Tyr na ang lalaking nakaputi ay malamang na naghahanap sa puntod ni Blade Hero upang makakuha ng isang bagay mula dito. Dahil sa hitsura ng imahe ng taong ito bilang isang swordsman, ang bagay na gustong makuha ng taong ito ay malamang na nauugnay sa espada. Kung sa bagay, hindi naman talaga interesado si Tyr sa kayamanan. Sa halip, gusto lang niyang pumunta doon para tuklasin ang puntod at tuparin ang huling hiling ni Sean Yarn. Halos gabi na nang tuluyang nakarating si Tyr at ang lalaking nakaputing damit sa Sunset Mountain. Nakatayo sila sa paanan ng bundok. Sa harap ng kanilang mga mata ay ang malawak na pagkalat ng bulubundukin. Sa oras na ito, palubog na ang araw. Isang malarosas na ulap ang itinapon mula sa langit at natabunan ang tuktok ng bundok na ito. Kaya, ang eksena ay nakiusap na mawala sa hindi mabilang na ligaw at mapanlikhang pag-iisip. Ang Sunset Mountain ay hindi lamang tumutukoy sa isang burol. Ito ay para sa buong hanay ng bundok. Kaya, maraming burol sa kanlurang Suez, kung saan ang Sunset Mountain ang naging pinakamahalagang burol sa rehiyon. Kung si Tyr at ang lalaking nakaputi ay pumasok sa naturang bulubundukin ng walang mapa, maaari silang gumugol ng 1 taon at kalahati upang mahanap ang eksaktong lokasyon ng puntod ni Blade Hero. Hoy, ipasa mo sa akin ang kalahati ng mapa mo. Sabi ng lalaking nakaputi habang inilabas ang kanyang cellphone at binuksan ang Bluetooth. Hindi nagatubili si Tyr bagkos ay ipinadala niya ang kalahati ng mapa sa kanyang kapantay. Pagkatanggap niya, nakita rin ng lalaking nakaputi ang kalahati ng mapa niya sa phone niya. Pagkatapos, gumamit siya ng espesyal na software ng komposisyon upang pagsamahin ang 2 larawan sa isa. Pagkatapos ng komposisyon, ang lalaking nakaputi at si Tyr ay nagtagal upang pag-aralan ang mapa. Sa totoo lang, walang ideya si Tyr kung paano basahin ang mapa na ito. Hindi siya eksaktong profesional sa lugar na ito. Samantala, ang lalaking nakaputi ay patuloy na nag-zoom in at out sa mapa na iyon sa kanyang telepono. Pagkatapos, mga 3 minuto, bigla siyang lumingon kay Tyr at nagtanong, "Naalala mo na ba ito?" Kabisado ko ito ng malinaw, ngunit wala akong paraan upang pag-aralan ang mapa na ito. Isa akong karaniwang tao pagdating dito, prangkang sagot ni Tyr. Hindi na nagsalita pa ang lalaking nakaputi. Sa halip, marahan lang siyang tumango at sinabing, "Sumunod ka na lang sa akin mamaya." Okay. Pagkasabi noon ay bumalik na sa jeep ang lalaking nakaputi. Una, ibinaba niya ang sword chest na lagi niyang dala sa kanyang likod. Sumunod, naglabas siya ng itim na case mula sa ball. Pagbukas niya ng case ay may nakalagay na compass sa loob ng box. Ang kumpas na iyon ay kasing laki ng palm at mukhang sinaunang, parang isang bagay na ninakaw sa sinaunang libingan. You are in the tomb raiding business. Nang makita ni Tyr kung gaano ka-professional ng lalaking iyon ang hawak ng compass sa kanyang kamay, hindi niya maiwasang magtanong. Hindi, tugon ng lalaking nakaputi, ngunit hindi na siya nagpaliwanag pa. Pagpapatuloy niya, ang mga tao mula sa Sacred Association ay malapit nang pumasok sa teritoryo ng West Suez. Pero, mas marami silang tao at marami silang dalang kagamitan. Mas profesional kaysa sa atin. Siguro kapag dumating sila sa Sunset Mountain, makikita nila ang lokasyon ng libingan sa harap natin. Nagsalita ang lalaking nakaputi habang sinusundan ang direksyon na ipinahiwatig ng compass at pumasok sa Sunset Mountain. Sumunod naman si Tyr sa likod niya. Ang Sunset Mountain ay malayo at desyerto na walang tao na lupain. Walang kalsada sa loob ng bundok. Ang rutang pinili ng kanyang mga kasamahan ay hindi karaniwan. It gave Tyr the feeling na gumagala sila sa burol na walang direksyon. Gayunpaman, itinikom ni Tyr ang kanyang bibig at sinundan ang pamumuno ng lalaking nakaputi.
Walang ideya si Tyr kung gaano na sila katagal na gumagala sa loob ng bundok. Nagdilim ang langit, at ang kabilugan ng buwan ay nagniningning sa itaas ng kalangitan. Napuno ng tunog ng hanging bumubulusok at kumakanta ang mga insekto sa kanilang paligid. Maliban doon, nakarinig sila ng ilang malakas na paggalaw na nagmula sa hindi kalayuan. Dapat mayroong ilang malalaking ligaw na hayop sa primitive na bulubundukin tulad nito. Maaari silang makabunggo ng mga mabangis na hayop dito. Ngunit hindi nag-alala si Tyr. Dahil sa kanilang kasalukuyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, ito ay isang piraso ng cake para sa kanila upang harapin ang mga mababanges na hayop. Kabanata 1538 Stonehenge. Maraming karanasan si Tyr Summer sa jungle warfare noong unang panahon sa Rain. Kaya ang Sunset Mountain na ito ay hindi higit sa isang larong pambata sa kanya. Pumasok silang dalawa sa kalaliman ng Sunset Mountain. Habang lumalayo sila, mas naramdaman ni Tyr na may kakaiba sa kapaligiran sa paligid niya. Malabo niyang nararamdaman ang panganib na nakaabang sa lahat ng dako. Ang bulubunduking ito ay tila mas delikado kumpara sa mga primitive na bundok sa Rain. Ang lalaking nakaputi ay paulit-ulit sa kanilang paglalakbay. Sinusuri niya ang compass at pinangungunahan ang daan. Samantala, ginamit ni Tyr ang armor dagger para putulin ang ilang mga halaman at pumatay ng mga agresibong animal sa paligid nila. Unti-unti, ang kanilang pagtutulungan ay bumuo ng isang hindi masabi na pagkakaunawaan. Kasabay nito, sa bakanan ng Sunset Mountain, isang hanay ng mga cross-country na sasakyan ang dumaan sa isang maputik na lugar at sa wakas ay huminto sa isang patag na clearing. Mayroong higit sa 100 ng mga kotse, bawat isa ay puno ng mga tao. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, agad na lumabas ng sasakyan sina Ostermore, Katlakal, at iba pa. Kaagad pagkatapos, sinundan sila ng iba pang mga tagapag-alaga ng Sacred Association at ang mga Tomb Raider mula sa Cult Fortress. Sa wakas, 2 pangkat ng armadong mercenaryong miyembro ay lumukso din mula sa mga sasakyan at sumama sa tropa. Eto na. Kinuha ni Katya ang isang night vision device mula sa kanyang backpack at sinabing, habang itinutok niya ito sa Sunset Mountain sa unahan niya. Gaano katagal bago tayo makarating sa puntod ni Blade Hero? Tanong ni Oster. Sumagot si Katya, hindi ako sigurado kung ano ang eksaktong tagal, ngunit dahil may nagliliyab sa landas para sa atin, ito ay magliligtas sa atin ng maraming problema. Sinasabi mo bang nauna na sa atin si Tyr at ang iba pa? Naging madilim ang ekspresyon ni Oster. Gumawa siya ng assumption. Kung gayon, mahahanap ba nila ang libingan sa unahan natin at kukunin ang hinahanap natin? Kumpiyansa na sagot ni Katya, ang mga bagay sa loob ng libingan ay hindi madaling matanggal. Kung sila ay nagmamadali, sila lamang ang magsisilbing tagahanap ng landas natin. Sa oras na ito, ang mga subordinate ni Katya ay naglabas ng lahat ng uri ng kagamitan mula sa kotse. Pagkatapos nito, ang grupo ng 12 ng mga lalaki ay nagsagawa ng kanilang tungkulin habang maingat silang pumunta sa bundok. Sa oras na ito, si Tyr at ang lalaking nakaputi ay nakarating na sa kailaliman ng bundok. Gabi na noon. Habang lumalayo ang dalawa, mas mataas ang kanilang pag-akyat, mas malakas ang hangin na bumubulusok sa kanilang paligid at mas nanginginig ito. Bigla na lang, tila biglang pumasok ang dalawa sa napakalamig na taglamig. Paminsan-minsan, may mga snowflake na lumulutang pababa sa hangin. Pakunti na rin ang mga puno at halaman sa paligid. Dapat nasa kalahati na tayo ng bundok ngayon. Pinagmasdan ni Tyr ang paligid, at nakaramdam siya ng kaunti sa kanyang paligid. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik ang lalaking nakaputi. Nakatitig pa rin siya sa kumpas na nasa kanyang kamay nang hindi kumukurap habang patuloy siyang sumusulong, sinusundan ang direksyong itinuro ng kumpas. Ito ay isang zone ng mabatong lupain. Ang ilan sa mga batong iyon ay ilang metro ang taas. Tila isang higanti na nakatayo doon mula sa malayo. May hindi maganda sa pakiramdam. Sa pagkakataong ito, biglang huminto ang nakaputi na kanina pa umuusad. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang malungkot. Anong mali? Inikat ni Tyr ang ulo para tingnan ang lalaking nakaputi. Sa kanilang ekspedisyon, ang kanyang kasama ay laging mukhang may pinag-isipang plano. Gayunpaman, nang biglang naging malungkot ang kanyang ekspresyon, nakaramdam ito ng pag-aalala sa kaibuturan ni Tyr. Jan.
Ang lalaking nakaputing damit ay biglang lumingon at itinuro ang isang lugar sa timog silangan sa isang lugar na mga 7 o 8 metro ang layo. May malaking bato doon. Isang malaking bato. Lumingon si Tyr sa direksyon na tinuturo ng kanyang kasama. Hindi niya gaanong pinansin ngayon, sa sobrang itim na kapaligiran. Wala namang malalaking bato doon. Tambak lang ang mga iyon. Hindi pwede. Patuloy na umiling ang lalaking nakaputi. Lalong naging seryoso ang ekspresyon niya. Sa wakas, wala siyang sinabi kundi lumakad patungo sa locus yung iyon, may mga bakas ng isang bagay na inilipat dito. Anong ibig mong sabihin? Medyo naguguluhan pa rin si Tyr. Kaagad pagkatapos, ang lalaking nakaputi ay itinuro ang ilang mga lokasyon ng sunod-sunod at sinabing, nangyari ito sa isang kisap mata. Lahat ng mga batong iyon sa mga lugar na ito ay may mga bakas ng paggalaw ngayon. Paano ba ito posible? Nagulat si Tyr sa kaibuturan. Hating gabi na. Sino kaya ang maglalaro sa kanila sa pamamagitan ng pagpapalipat-lipat ng mga batong iyon sa tigang na bundok na ito? Kung may tao sa paligid, imposibleng mabaigo si Tyr at ang lalaking nakaputi sa kanilang matalas na pangunawa. Maaaring ang salarin ay ang mga halimaw sa Sunset Mountain. Natagpuan ni Tyr na medyo katawa-tawa ang ideya. Paano nagkaroon ng mga halimaw sa mundong ito? Hindi ba't ito ay medyo parang isang pantasya? Sa buong paglalakbay, ang puting lalaking ito ang nangunguna sa daan. Tinanggap lang ni Tyr ang tungkulin bilang taga-suporta at nanatiling malapit sa kanyang kasama. Kaya nang makatagpo sila ng ganitong uri ng sitwasyon, si Tyr ay hindi nababahala. Sigurado ka bang may naglipat ng mga bato? Tanong ni Tyr. Dapat maramdaman mo ito, sagot ng lalaking nakaputi. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtungo sa kabundukan habang hawak ang kompas. Dahil dito, sadyang pinapansin ni Tyr ang kanyang paligid. Habang pasulong siya sa lalim ng bundok, hindi niya namamalayan ang posisyon ng lahat ng bagay sa kanyang paligid. Sure enough, after the two continues to walk forward for less than 20 meters, tumalikod na si Tyr. Nakita niya ang lugar kung saan malinaw na natatandaan niya ang isang bato lamang na biglang nagkaroon ng dalawa ngayon. Tama ka, may nangyayari. Sa sandaling iyon, kinumpirma ni Tyr ang hinala ng kanyang kasama. Sa gulat niya, maaaring gumalaw ang mga bato sa bundok na ito. Hindi kaya napadpad tayo sa isang golem. Hindi napigilan ni Tyr na ibulalas ang kanyang iniisip. Sumagot ang lalaking nakaputi, hindi ito halimaw. Ito ay isang formation. Isang formation. Tama ka. Sa sandaling magsalita ang lalaking nakaputi, nakita niya ang karayom ng kompas na nagsimulang umikot ng hindi mapigilan. Kaagad pagkatapos, ang mga batong nakapaligid sa kanila ay biglang tila nabuhay at nagsimulang gumalaw ng walang pidyaw sa 4 na sulok. Isang bato na kasing tangkad ng isang lalaki ang tila hinayla ng kung ano at binaril sa direksyon ng dalawa. Walang pag-aalinlangan si Tyr. Agad niyang hinati ang malaking bato sa dalawa. Anong klaseng formation ito? Paano ito naging napakalakas? Tanong ni Tyr. Ang lalaking nakaputi ay nanggigil, at isang sinag ng puting liwanag ang bumaril mula sa dibdib ng espada sa likod niya. Sa kislap ng puting liwanag, ilang batong nakapaligid sa kanila ang nagkapira-piraso. Hinawakan ng lalaki ang puting espada at nagpakawala ng mahinang dagandong, sumunod ka lang sa akin. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay agad siyang sumugod habang si Tyr ay nakasunod sa kanya ng malapitan mula sa likuran. Ang mga batong iyon sa kanilang paligid ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis na parabang ang mga batong iyon ay may sariling buhay. Ang mga bato ay lumilipad patungo sa duo, naglulunsad ng mga pag-atake sa kanila paminsan-minsan. Pinasabog ng dalawa ang lahat ng mga batong lumipad sa kanilang direksyon habang tumatakbo sila pasulong. Makalipas ang halos 15 minuto, halos sabay silang huminto sa kanilang kinatatayuan. We're back to square one. Kabanata 1539. Golem. Tumingin si Tyr Summer sa sarili niyang mga paa. Nasa lupa pa rin ang mga bakas na naiwan ng dalawa kanina. Nandoon pa rin ang mga batong nahati ng kanina. Paikot-ikot ba tayo sa lugar na ito? Nakulong ba tayo sa Groundhog Day? We are not trapped in Groundhog Day. It's the effect caused by the stone formation, the man in white explained. This must be the formation laid down by Blade Hero before he died. He used the terrain and stones here to form the Stonehenge.
Ang sinumang lumabag sa lugar ay mawawala sa Stonehenge na ito hanggat makakalagpas tayo sa Stonehenge na ito, mahahanap natin ang pasukan sa puntod ni Blade Hero. Mayroon ka bang paraan upang masira ang Stonehenge? Tanong ni Tyr. Wala naman. Umiling ang lalaking nakaputi. Wala akong masyadong alam sa formations. Ikaw naman. Walang magawa si Tyr. Hindi lamang niya alam ang Pormasayon, ngunit ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya ang Pormasayon sa mahigit 30 taon ng kanyang buhay. Habang nagsasalita sila, lumipad muli ang napakalaking bilang ng mga bato patungo sa kanila. Patuloy na winuwagayway ni Tyr at ng kanyang sandata sa kanyang mga kamay upang basagin ang mga batong ito. Bagamat ang lakas ng pag-atake ng mga batong ito ay hindi ganoon kalakas dahil wala silang buhay, hindi sila maaaring patayin. Kaya, kahit na hinati ni Tyr ang mga batong iyon, muli silang hahatakin ng mga mahiwagang puwersa at maglulunsad ng pangalawang pag-atake sa duo. Hindi ito gumagana. Matapos laslasin ni Tyr ang isang malaking bato na dumating sa kanya, sinabi niya, kung hindi tayo makaalis dito, hindi magtatagal at tayo ay maubos at mapatay ng mga batong ito. Kaya dapat tayong gumawa ng paraan upang makalabas ng pagbuo sa lalong madaling panahon. Inihagis ng lalaking nakaputi ang compass na hindi napigil ang umiikot sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya, para masira ang formation, kailangan muna nating hanapin ang core ng formation at buksan ang gate para lumabas sa formation. Ang ubod ng formation. Hindi maintindihan ni Tyr. Saan natin makikita? Doon sa taas. Biglang itinuro ng lalaking nakaputi ang langit at sinabing, kapag nakaakyat na tayo sa himpapawid ay masusuri natin itong Stonehenge mula sa itaas. Saka lang mas madali para sa atin na mahanap ang core. Ha! Tyr nodded subconsciously and said, pero, madilim na ngayon. Kahit na tumalon ka sa ere, hindi mo malinaw na nakikita ang mga bagay-bagay, di ba? Nakikita ko ng malinaw ang mga bagay, sagot ng lalaking nakaputi, at pagkatapos ay nagtanong siya, maaari mo ba akong ipadala doon? Siguro sulit na subukan. Wala nang oras si Tyr na magulat sa katotohanan na ang lalaking nakaputi ay malinaw na nakakakita sa dilim. Yumuko lang siya, ibinuko ang magkabilang palad, at sinabing, halika na. Marahang tumango si Tyr. Pagkatapos, tumalon siya sa isang kalapit na bato, tumalon mula sa bato, at tumayo na ang isang paa ay nasa mga palad ni Tyr. Taas. Ang palad ni Tyr ay natatakpan ng isang layer ng siksik na lakas sa loob. Sa sandaling ito, halos naiipon na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pagitan ng kanyang palad bago niya itinaas ang kanyang palad paitaas. Binuhat ni Tyr ang lalaking nakaputi. Kasabay ng liwanag ng kanyang katawan dahil sa pagtatanim ng martial arts, tumalon ang lalaking nakaputi ng mahigit 10 metro patungo sa kalangitan sa gabi. Pagkatapos, ibinuko ng lalaking nakaputi ang kanyang mga braso sa hangin, ibinaon ang kanyang tingin sa lupa, at kinuha ang kumpletong larawan ng Stonehenge. 8 trigrams. Ungol ng lalaking nakaputi na nagsimulang mahulog sa ere. Hindi nagtagal, bumagsak siya pabalik sa lupa. May nakita ka ba? Tanong ni Tyr sa unang pagkakataon. Ginagamit ng Stonehenge ang kaalaman ni Flavius Belisarius sa 8 trigrams. Hindi ko inaasahan na hindi lang si Blade Hero ang nakamit ang pinakamataas na antas ng artistikong kasanayan sa swordsmanship at blade techniques, ngunit nagkaroon din siya ng ganoong malalim na tagumpay sa mga terms ng formation. Medyo nabalisa si Tyr, kaya nagtanong siya, Buddy, no is not the time to praise him. Nahanap mo ba ang core ng formation o hindi? Found it, sagot ng lalaking nakaputi. Nasaan na? Sumagot ang lalaking nakaputi, kapag na-activate ang formation na ito, ang mga bato sa loob nito ay patuloy na gumagalaw, kaya ang core na nakita ko ngayon ay maaaring nagbago na ng lokasyon nito. Hindi nakaimik si Tyr sa natuklasan ng kapareha. So, you have to send me up there one more time, patuloy ng lalaking nakaputi. Walang sabi-sabi, muling tumingkayad si Tyr at ibinuko ang mga palad. Sa pagkakataong ito, gumamit si Tyr ng higit na puwersa kaysa sa huli. Muli, pinadala niya ang kanyang kapareha na hindi hihigit sa 10 metro ang taas sa himpapawid. Sa pamamagitan ng pangalawang obserbasyon, muling natukoy ng lalaking nakaputi ang ubod ng Pormasayon. Pagkatapos noon, hindi na siya nakarating sa normal na postura. Sa halip, bigla niyang binaligtad ang katawan habang nakatutok ang ulo sa lupa nang makalapag na siya.
Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang puting espada sa lupa. Sa pamamagitan ng pagyuko ng talim, ang kanyang katawan ay agad na tumalbog sa pangalawang pagkakataon at bumaril patungo sa timog kanluran ng 7 o 8 metro ang layo mula sa kanyang unang posisyon. Agad namang tumingin si Tyr sa direksyon kung saan patungo ang lalaki. Ngunit, sa kasamaang palad, nang tumingin siya sa direksyon na iyon, ang kanyang kasama ay nawala sa isang madaming mga bato. Ang bilis naman na gumagalaw ang mga bato sa paligid ni Tyr. Pati ang laki ng mga bato ay palaki ng palaki. Hindi sigurado si Tyr kung saan nagpunta ang kanyang partner, ngunit ang kanyang intuit ayon ay nagsabi sa kanya na ang kanyang partner ay maaasahan. Bang bang bang! Isang kalabog ang umalangaw-ngaw mula sa hindi kalayuan. Kaagad pagkatapos, nakita ni Tyr ang ilang blade energy na dumadaloy sa langit mula sa di kalayuan. Diyan, sumugod si Tyr patungo sa white blade energy. Kahit paano nagbago ang posisyon ng mga batong ito sa kanyang dinadaanan, hindi na lang niya pinansin. Iniwagayway niya ang armor dagger sa kanyang kamay hanggang sa lahat at patuloy na hinahati ang mga batong humaharang sa kanyang dinadaanan. Pagkatapos ng 10 seconds or so, sa wakas nakarating na rin siya sa side ng partner niya. Ano ba ito? Nang makita ni Tyr ang eksena sa harap ng kanyang mga mata, nakaramdam siya ng matinding pagtataka. Bago si Tyr ay isang golem na hugis tao na nabuo ng daan-daang malalaking bato. Sa oras na ito, ang golem na iyon ay patuloy na naglulunsad ng mga pag-atake sa kanyang kapareha. Hawak ng lalaking nakaputi ang kanyang puting espada habang patuloy na umiiwas sa mga pag-ataking iyon. Paminsan-minsan, siya ay umaatake sa pamamagitan ng isang slash ng kanyang espada at makakabasag ng ilang mga bato sa golem na iyon. Gayunpaman, pagkatapos, pupunuin ng mga bato ang sugat. Ito ang core ng formation. Habang nagsasalita ang lalaking nakaputi, dumanas siya ng isang malakas na suntok sa kanyang dibdib mula sa golem, kung kaya't tumilapon ang kanyang buong katawan dahil sa pag-atake. Ayos ka lang ba? Nahuli agad ni Tyr ang kasama. Kasunod nito, naramdaman niyang nagsimulang manginig ang buong lupa. Rumble rumble rumble. Ang mga panginginig ay sanhi ng mabigat na pagtapak ng mga paa ng golem nang ito ay gumalaw. Kaya parang lindol. Paakyatin mo ako dyan. Ang espiritong bato ay nasa ibabaw ng ulo ng golem. Sa paghahati lamang nito mapapahinto natin ang golem na ito. Okay. Yumuko si Tyr sa ikatlong pagkakataon. Pagkatapos, ginamit niya ang magkabilang palad niya para ipadala sa ere ang lalaking nakaputi. Sa pagkakataong ito, ang lalaking nakaputi ay tumalon ng halos 9 na metro pataas sa langit, habang ang golem ay halos 6 na metro ang taas. Nang makita ang lalaking iyon na tumalon patungo sa kanyang ulo, agad na inihampas ng golem na iyon ang kanyang mabatong kamao sa kanya, ngunit ang lalaking nakaputi ay mabilis na nakaiwas sa suntok. Klang! Ang lalaking nakaputi ay nahulog mula sa langit habang sinasaksak niya ang kanyang espada sa ulo ng golem. Kaagad namang pumutok ang batong nasa ulo nito. Sa loob ay isang kristal na kasing laki ng kamao ng isang bata, kumikinang na parang brilyante. Kabanata 1540. Ang Silent Woods. Ang kristal na iyon ay dinampot ng lalaking nakaputi gamit ang kanyang espada. Samantala, ang golem ay mabilis na nawasak at hindi nagtagal ay nabasag sa isang tumpok ng mga bato matapos mawala ang suporta ng kristal. Habang ang golem ay inalis ng lalaking nakaputi, isang dagandong na tunog ang maririnig sa kanilang paligid, ang tila buhay na mga bato ay nagsimulang gumulong pababa sa bundok. Nagsimulang mabuo ang dense bitek sa ibabaw ng ilan sa mga bato. Ilang sandali pa, ang nakakatakot na rock formation na ito ay naging dead formation. Tapos na. Ito ang unang nakatagpo ni Tyr sa isang pormasayon. Kung hindi pa niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, mahihirapan siyang paniwalaan na may ganitong kahindek-hindek na pormasayon sa mundong ito. Muling nilabas ng lalaking nakaputi ang mapa at nagpatuloy sa pagtungo sa lalim ng bundok. Sa oras na ito, muling lumitaw ang mga halaman sa kanilang paligid. Habang sila ay patuloy na nagmarcha pasulong, may ilang mga puno ang lumitaw sa kanilang harapan. Sa puntong ito, mahigit 3 oras na nasa bundok si Tyr at ang kanyang partner. Sa kabila noon, hindi pa rin nakarating ang dalawa sa puntod ni Blade Hero. Gaano katagal ito? Tanong ni Tyr pagkapasok nila sa grove. Dapat ay malapit na tayo sa pagdaan natin sa kahoy na ito, sagot ng lalaking nakaputi habang pinagmamasdan ang kakahuyan.
Kasabay nito, naging mapagbantay din si Tyr sa kanyang paligid. Ang mga anino ng mga puno ay umindayog, ngunit wala silang marinig na anumang tunog na dulot ng hangin. Medyo tahimik ang buong kakahuyan. Parang may hindi tama. Kumunat ang noo ni Tyr bago pa man umakyat ang dalawa sa bundok, naririnig na nila ang huni ng hangin at huni ng mga ibon at insekto sa gubat. Ngunit, pagkatapos nilang makapasok sa kakahuyan, ang dalawa ay tila pumasok sa isang tahimik na mundo. Ang kanilang napakatahimik na paligid. Naririnig pa ng dalawa ang sarili nilang paghinga at pintig ng puso. Paano naging tahimik ang lugar na ito? Tumingin si Tyr sa kanyang paligid at nagsimulang maging kakaiba ang pakiramdam. Sa wakas, ipinaliwanag niya, malinaw na, ang mga anino ng mga puno ay gumagalaw sa paligid natin. Maliwanag, ang ihip ng hangin ay umihip, ngunit bakit wala tayong naririnig? Silent Woods. May binulong ang lalaking nakaputi, sumunod, sabi niya, mag-ingat ka lang. Pagkatapos nating maglakad sa tahimik na kakahuyan, darating tayo sa puntod ni Blade Hero. Kaya bilasan mo at dumaan ka dito ng kasing bilis mo, pwede. Matapos himukin ng partner niya si Tyr ay hindi na ito nagpaliwanag pa sa kanya. Sumunod, ang lalaking nakaputi ay humakbang pasulong at tumakbo sa pinakamabilis niyang bilis. Sumunod naman si Tyr sa likod niya. Sa oras na ito, ang makapangyarihang sixth sense ni Tyr ay biglang nagbabala sa kanya na may darating na panganib sa kanya. Subconsciously, umiwas siya sa gilid at naramdaman niyang may dumausdas sa dibdib niya. Ito ay isang dahon. Isang medyo magaan at maliksi na dahon ang lumipad lang sa dibdib ni Tyr at pinutol ang isang puno sa tabi niya. Sigh! Nilanghap ng Tyr ang malamig na hangin. Kahit na ang isang random na nahulog na dahon sa kakahuyan ay nagtataglay ng gayong nakakatakot na enerhiya. Nang muling tingnan ni Tyr ang kanyang paligid, napansin niyang bumagsak na mga dahon na lumulutang sa hangin sa buong oras. Ang eksena ay biglang nagbigay kay Tyr ng pakiramdam na siya ay inaatake mula sa lahat ng direksyon. Sumasayaw ang lalaking nakaputi na may hawak na espada habang patuloy na naglalaslas sa mga dahon sa kanyang paligid. Hindi na nagdalawang isip si Tyr habang sinimulan niyang gamitin ang armor dagger sa kanyang mga kamay para labanan ang mga daong iyon. Mula nang pumasok siya sa Sunset Mountain, natutunan na ni Tyr kung ano ang ibig sabihin ng animismo. Ngunit, sa ngayon, kahit ang mga dahon ay pakiramdam na mayroon silang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng 1,000 sundalo. Pabalik-balik ang dalawa sa tahimik na kakahuyan. Pakiramdam nila ay dumaan sila sa 1,000 sundalo. Isang piraso ng dahon ang naanod sa balikat ni Tyr. Nabigo siyang makaiwas dito. Ang dahon na iyon ay puwersahang inukit ang isang dagwang sugat sa kamay ni Tyr na gumawa ng isang nakakatakot na tanawin. Dumami ang dalas ng mga anino ng mga punong umuugoy sa kanyang paligid. Sa bandang huli, ang mga punong iyon ay nagmumukha pang ang parang tamba-tamba sa malakas na hangin. Sa kabila nito, wala pa ring naririnig ang dalawa sa kanilang paligid. Sa harap nila ay dumating ang isang buhawi na hinabi ng hindi mabilang na mga dahon habang ito ay humahampas patungo sa dalawa. Pareho silang summon ng kanilang kapangyarihan habang ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay nagsimulang maglabas ng nakakasilaw na malamig na liwanag. Break! Halos sabay-sabay na sumigaw ang dalawa at pinatay ang mga atake nila sa buhawi na iyon. Nag-intertwined ang dalawang malalakas na puwersa bago mabangis na bumangga sa buhawi na iyon. Agad na nawala ang buhawi. Ang mga nalaglag na dahon ay kumilos na parang hindi mabilang na matutulis na pana na pumutok sa dalawa. Muling hinawakan ng dalawa ang kanilang mga sandata upang hatiin ang mga daong ito bago sila humakbang pasulong. Sa wakas, dumaan sila sa uka. Sa sandaling lumabas sila sa kakahuyan, ang mga dahon na sumunod sa kanila kasama ang hangin ay biglang nahulog sa lupa. Tila isang ipinagbabawal na linya ang pumipigil sa mga daong ito, na gumagalaw lamang sa loob ng tahimik na kakahuyan. Nang makalabas na sila sa hangganan ng kakahuyan, agad na nawala ang sigla ng mga daong ito. Isang bahagyang dalasdes ng bundok ang lumitaw sa unahan nila. May malamig na liwanag na kumikinang dito. Ano ang mga iyon? Naramdaman ni Tyr ang pag-atsara ng anit niya habang nakatayo sa kinaroroonan niya, nakatingin sa dalasdes ng bundok na iyon. Siya ay labis na namangha sa kaibuturan. Bundok ng Ablade. Isang taybak na taybak. Lumakad ang dalawa at nakita ang malaking talon at mga tambak ng sword sa harap nila.
Lumitaw ang isang maliit na landas sa pagitan ng talem at mga tambak ng espada. Ang tambak ng talem sa kaliwa at ang tambak ng espada sa kanan. Mayroong hindi mabilang na mga espada na nakaipit sa sword mound at maraming blades na nakaipit sa blade mound. Nang tumingin sila sa magkabilang panig, naramdaman nila na hindi nila makita ang dulo nito. Saan nanggaling ang napakaraming talem at espada na ito? Labis na kinilig si Tyr sa tagpong ito ng mga espada sa sword mound at sa mga blades sa blade mound. Mayroong hindi bababa sa 10,000 sa kanila. Sila mismo ang lumipad dito, casual na sagot ng lalaking nakaputi. Pagkatapos, maingat niyang sinundan ang isang landas pasulong at nagpatuloy, ang pagkakabuo ng bato at tahimik na kakahuyan na dinaanan namin ay hindi kasing delikado ng mga tambak na ito ng espada at talam. Kaya mas mabuting mag-ingat ka. Tumango si Tyr. Siya rin ay nakabantay. Ang mga makakapal na espada at talam sa magkabilang gilid ng landas ay parang mga mandirigma na kasing kapal ng mga huckleberry, na mabangis na nakatitig sa kanila. Ang hindi nakikitang mapang-api ay humampa sa kanila mula sa lahat ng panig. Bagamat walang buhay ang mga espadang ito, naramdaman ni Tyr na ang mga sandata na ito ay maaaring lumipad patungo sa kanya anumang oras. Dahil sa kanyang nakaraang karanasan mula sa pagbuo ng bato at ang tahimik na kakahuyan, natural na hindi nang ahas si Tyr. Pagkatapos niyang madaanan ang mga punso, darating sila sa libingan. Ang mga bante na ito ang huling kuta na kailangan nilang tawirin bago makarating sa kanilang destinasyon. Ang susunod na panganib ay walang alinlangan na maraming beses na mas nakakatakot kaysa sa naranasan nila ngayon. Mag-ingat ka, paalala ulit ng lalaking nakaputi kay Tyr. Pagkatapos, naglakad ang dalawa sa daanan at pasulong. Parehong tensyonado dahil sila ay nasa mataas na alerto dahil maaaring mangyari ang mga biglaang aksidente anumang oras. Kakatwa, bagamat naglakad ang dalawa sa landas at hindi nagtagal ay natakpan ang kalahati ng distansya, walang anumang paggalaw mula sa mga mounts ng espada at talam.